pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 6 na minuto makaraan ng 10:00 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Mahigit 50,000 katao apektado na ng bagyong Mirasol. DSWD naka-alerto na rin sa posibleng epekto ng bagyong Nando. Ronda Pilipinas. 3 araw na tigil pasada ng mga transport group, itinigil na. Ronda Pilipinas. Preliminary investigation sa kaso ng mga nawawalang sabungero sisimulan na ng DOJ. Ronda Pilipinas. World Wonder status ng tourist destination na Machu Picchu. Ala ko Pikachu. Nanganganib mawala sa gitna ng nagpapatuloy na protesta dyan po sa Peru. Ronda Pilipinas. Filipino junior gymnast na si Eldrew Yulo naghahanda na para masungkit ang gintong medalya sa Junior World Championships. Ronda Pilipinas. 2 bagyo na ang nasa loob ng PAR. Ano na ba ang kainatnan ng ating lagay ng panahon? Alamin sa mamaya sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Claudine Barreto, muntik nang idemanda ang kanyang kuya. Ha? Ronda Pilipinas. Taxi driver na sobrang maningil nagpamasahe. Alamin ang kaparusahan ng sobrang maningil na yan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo ba na ang overeating ay isang senyales ng pagkakaroon ng binge eating disorder o disorder? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. DOH nag-endorso na rin ng dietary supplement. Ha? Totoo ba yan? Alamin kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Boyzone. Picture of you. Tinutugtog ko yan nung DJ ako dati. Yun. Ayan, nabutan mo yan. Pero year 2000 na rin yan, di ba? 2000s. Picture. Alam mo, mga picture na mga... Ay! Mga ball. Ay, hindi pala. Diba? Ay, meron akong ibabalita sa inyo. Ay, yan na. Alam nyo, yung mga... Kilala nyo naman yung mga diskaya, di ba? Oo naman. Di ba, mga diskaya, Yes, di ba? oo. Yung mga diskaya pala, hindi lang pala yan mga flood control projects. Okay. Oo, ang ginagawa nila. Meron pala yung mga building Oh, yes. na ginagawa. I'm familiar. Oo. Ang problema, mga government building. Oh.
Ngayon, Ayan, yung mga, yan. nasa mga ahensya ng gobyerno, Aha. sino ba yung, ang pinaka-latest na alaman ko, NBI yata eh. Yes, NBI. Oh, di ba? NBI. O ngayon, pinapacheck ni Director yung integrity Ayan na. integrity ng building. Ayan na, Kung ayan yan na. ay matibay, baka tinipid din. Ayan na. Tapos baka nagkaroon ng kakuntsabahan na naman. Ayan na. Baka mamaya nagkakomisyon na naman. Ayan ako. Alam nyo, ako, payo ko sa inyo kung kayo'y na isang government agency Aha. at nasa building na ginawa ng mga diskaya, anong pwedeng gawin? Ingat. Akala ko pwede gawin, tignan ang inyong building kung kakayanin ang gawa ng diskaya. Ang alam ko, pwedeng ipacheck yan eh. Yung integridad niya, di ba? Yeah. Pwedeng ipacheck yan. Teka, sino mag-check? DPWH. Government eh, so DPWH. Alam mo, masakit ulo ko. Parang biglang parang lalong sumakit yung ulo ko. Ay, nako. Siyempre, ang mag-check talaga ng integridad, it's DPWH, di ba? Oo, of course. Yung mga engineer ng DPWH ang... Tawagan na lang BGC boys. Sino ba pwedeng si engineer, hindi, architect yun, si Palafox. Architect si John Palafox. Pwede bang ma-check na architect yun? Parang more of the aesthetic sila. Hindi, no? Hindi. Engineer katapusan talaga. eh. Engineer. Engineer talaga. Sinong engineer ang pwedeng papuntahin doon? May Alam lima ka silang naman, choices. engineer ng mga diskaya, alanganin Hindi. yun. Oo. Engineer ng DPWH, alanganin yun. Sa bagay, kung ang nakaupo na ngayon, si Secretary Vince Dizon, Aha. baka nagbago na rin. Pwede. At baka magsasabi na ng totoo. Mhm. Di ba? Oo. Kung talagang medyo delikado yung structure ng isang building na ginawa at pinondohan at binid ng mga diskaya. Baka mamaya meron mga building ng government dyan na okay naman pala. Oo. Di ba? Baka mamaya maganda naman pala ang pagkakagawa. Di good job, di ba? Oo. Di good job. At saka, the fact na nandyan po kayo sa building, ibig sabihin, natapos. Oo. Yan yung completed na talagang completed. Oo, di ba? May mga tao dyan eh. Oo. Di ba? Kung pag-uusapan yung completion ng proyekto, palagay ko completed yan kasi nandyan na kayo. Exactly. Pero pagka gusto ipa-check, may lima daw pwede eh. Hindi naman na sila affiliated sa DPWH. Sino yan? Itago natin sa pangalang. Bahala kayo, 5 lang sila. Sino yung lima yan? Grupo sila ng mga kontraktor. Kontraktor? Oo. Ako, Hindi ata 5, 15 yata. Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIC News Nationwide. Live na rin tayo sa DWIC News FM Regional Stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIC News TV. Magandang araw, Pilipinas! Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Oy, sa linggo ang malaking rally Malaking rally Yan na. EDSA at saka Luneta po yan. Ayan. EDSA at saka Luneta. Abangan nyo po, may mga updates po tayo dyan, Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, nasa 13,000 pamilya na katumbas ng mahigit na 50,000 katao ang apektado ng pag-uulan at bahang dala ng bagyong Mirasol. Ayon sa pagtatala ng Department of Social Welfare and Development, karamihan ng mga apektado ay nagmula sa Cagayan Valley, Central Luzon at Bicol Region. Sa uling datos ng DSWD, Disaster Response Operation Monitoring and Information Center, meron ng 77 pamilya o katumbas ng mahigit 200 individual ang pansamantalang inilikas sa mga evacuation center. Samantala, tiniyak naman ng DSWD sapat ang kanilang relief resources na tutulong sa mga apektado, kabilang na ang nasa 2.5 million boxes ng family food packs na nakahanda para i-deploy para sa relief operations. Ronda Pilipinas. Kumusta ang daan papuntang Baguio? 'Di ba? nakaraan. North ito di ba? Kumusta? Si James El Fruto, no? Baka Si pwede Kuya nating, James, tawagan si Kuyang James para malaman natin. Ang alam ko yata isa sa mga binabantayan ng disaster group ng Cordillera itong ano isa? Marcos yung isa? Canon. Yung Canon yata, hindi yata ang paki-confirm nga. Samantala,
Itinaas na ng Disaster Response Command Center ng Department of Social Welfare Development ang kanilang Blue Alert status bunsod ng pagtama ng Bagyong Marisol at Nando sa Pilipinas. Ayon sa DSWD, tuloy-tuloy ang kanilang monitoring at koordinasyon kasama ang mga national agencies, local government units at field offices para matiyak ang maagap at maayos na pagtugon sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng sama ng panahon. Bilang paghahanda, naka-alerto na ang lahat ng field offices para sa agarang pagpapakilos ng quick response teams, pag-activate ng camp coordination and camp management operations, gayon din ang deployment ng disaster response vehicles at equipment. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Malacanang nagpaliwanag sa pagtutok ni Pangulong Marcos sa isyu ng katiwalian. Bakit papaliwanag pa? Talagang isa yan talagang tinututukan ni Presidente. Galit na galit nga siya dyan. Diba? Report mula kay Batch Hall 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go! Nilinaw ng Malacanang na wala sa agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumawa ng legacy mula sa maigting nitong kampanya kontra katiwalian, partikular sa DPWH. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pagtatrabaho ng Pangulo para maisiwalat ang manumalyang flood control projects ay hindi dahil sa may inaabot itong legacy para sa kanyang panunungkulan. Kung masigasig man niya ang Pangulo laban sa manumalyang flood control projects na nagiging sanhi ng korupsyon, ito ay dahil anya sa kailangang gawin ito. Alang-alang anya ito sa taong bayan ayon kay Castro at hindi para sa ano pa mang tinatarget na layunin labas para sa kapakanan ng mamamayan. Magugunitang naungkat ang irregularidad sa DPWH nang unang mabanggit ng Pangulo sa kanyang nagdaang sona noong Hulyo at mula roon ay nabunyag na nga ang malawak na anomalya sa nabanggit na ahensya. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alamin na natin ang magiging panahon sa mga susunod na araw at panahon mula sa... weather report na. Go. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Weather na tayo, kasama natin si Daryl Justin. Ay, magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, pero hindi maganda ang morning ng mga kababayan natin sa norte. Dahil kakatapos lang silang masalanta nitong tropical depression na si Mirasol. As of 10 o'clock ngayong morning, huling namata nitong si tropical depression Mirasol sa layong 355 kilometers west of Calayan, Cagayan. Napatatili niya ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugsong aabot ng 70 kilometers per hour. Samantala, si tropical depression Nando naman, malapit pa rin siya sa may western bound o sa eastern boundary ng PAR, 1,350 kilometers east of central Luzon. Magkahalintulad lang ang lakas at bugso ni Nando at ni Mirasol. Maximum winds 55 kilometers per hour, sustained gustiness aabot ang pagbugso 70 kilometers per hour. Ang pinagkaiba lang po ng dalawang tropical depression, mas mabagal ang kilos ni TD Nando. West o northwest o hilagang kanluran ng tinatahak niyang direksyon sa napakabagal na pagkilos. Slowly lang po, mas mababa sa 10 kilometro kada oras ang kanyang pagkilos ngayon. Nakataas pa rin po ang ilang tropical cyclone wind signal sa may northwest portion ng ating bansa. Signal number 1 sa Batanes, Babuyan Island, ilang bahagi ng Cagayan, Apayao, ilang bahagi ng Abra, ng Ilocos Sur at ng Ilocos Norte. Ito po ay dahil kay Mirasol. Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal dahil po kay tropical depression Nando. Unahin muna natin ang tatahaking direksyon nito ni Mirasol sa latest update. Inaasahan anytime within this morning or afternoon ay maaaring lumabas na itong si Mirasol sa ating Philippine Area of Responsibility at patuloy itong kikilos papunta sa timog na bahagi ng China. Lalakas pa po ito bago maglandfall sa nabanggit na bansa. Posibleng mangyari yan sa araw ng Sabado, 20 sa buwan ng Setyembre. Habang sa track and intensity forecast naman po ni Nando, patuloy na kikilos ito ng mabagal pahilagang kanluran over the Philippine Sea sa susunod na 48 oras. That is equivalent to 2 days. Samantala, magiging northwest o west-northwest naman o
Kanluran, Hilagang Kanluran. Ang pagkilos nito pagsapit ng Sabado ng hapon hanggang matumbok mo nito papalapit sa extreme northern Luzon. Inaasahan po na magiging typhoon. Magiging typhoon ang kategory netong si Nando bago pa man po maglandfall sa extreme northern Luzon. So may possibility at mataas pa ang tsansa na tumama sa kalupaan ng extreme northern Luzon si Nando at ang panibagong at isa pang bad news dito, may posibilidad na maging super typhoon itong si Nando. Naku. Kung saan inaasahan natin na yung mga outer rain bands nito hagip ang northern, central Luzon, maging ilang bahagi ng southern Luzon, damay po dyan ang Metro Manila. That would possibly happen ng Tuesday or Wednesday next week. Papalapit siya by Monday at ang intensification to typhoon ay maaaring mangyari by Saturday afternoon o evening. Tuesday or Wednesday, no? Yung paglandfall, yes. Tuesday or Wednesday. Tuesday ng umaga. Ganun. Tuesday ng umaga o tanghali. Pagka patuloy na babagal ito, posible pang gabi ng Tuesday or Wednesday ng umaga. Nako. Yan ang kailangan nating abangan sa mga susunod Wala na pasok araw. na naman yun. Maaga. O yan ha, may maaga abiso na ha. Online. Pag-usapan nyo na ngayon, habang may pasok kayo ngayon, lalo na sa mga teacher. Oo. Di ba, pag-usapan nyo na, pag walang pasok ng Martes, Merkules, online na. Adjust na. Yung southwest monsoon muli na pong umiiral ito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao at Babuyan Islands sa ng rains na may kasamang malalakas na bugso ng hangin. Dulot po yan ni TD Mirasol, maging sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, ng Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Zambales at Bataan. Habagat naman po ang magpapaulan at magdadala ng mahihinang kulog at kidlat sa Mimaropa, Western Visayas, Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at localized thunderstorms naman sa nalalabing bahagi Sagot ng ko na bansa. yung hangin, ha? Sagot mo na yung hangin. Sagot. Ako na ba? Okay. Ikaw, sige. Diretso ka na. Ayun, natandaan po maaari po makaranas ng malalakas na hangin. Hindi mo kaya nakasan, di ba? Ang hirap. Diyan po. Pero kidding aside, pinag-ingat po natin mga kababayan sa Norte. At saka pag sinabihan ho kayo, likas na ho. Huwag na ho matigas ulo. Ito yung hindi nalulumang inaasahan, flash flood. Oo, lalo na ngayon. Talagang ang flash flood, wala pa 5 minuto, flash talaga. Oo, ang saka flood ninyo. wala na, lagot tayo dahil wala nang budget ang flood control. Sinugi. Kaya nga may isang kongresista kapon, galit na galit. Oy. Alam mo, total, nabanggit mo naman, di ba? Naano ako doon talaga harapan talaga. Pinapollow up mo yung proyekto. Di ba? Alam naman natin, di ba, na mayroong anomalya, mayroong investigation. Tapos magagaganong ka doon. Hello? Take note ando na media, naka-livestream ang committee hearing ninyo, nanggigigil ka. Oo. Mr. Secretary, paano naman? Hello? Pero in fairness to Mr. Secretary, sige, go lang ho kayo. Makikinig baka lang nadamay lang parang gano'n si... Kasama sa nalinis, ika nga. Ayun. Titingnan ho natin, i-check ho natin. Hindi ho eh! Ayun, gano'n ang galit. O siya, sunrise sunset na ho tayo, tumilaok ang manok! Na pumipiyok, alas 5:45 ng morning at lulubog ang araw. Ayan. Bagong panganak. Oo, matapang ina niya. Oo. Ay, lupit ng ina, para lalaki yung boses 5:55 po ng hapon. At ang ating Christmas countdown, lalabas na siya. 97 days to go bago Christmas. At meron kaming star sa ibabaw. Yung Broadcast Media Congress bukas. Bukas po yan. Kita-kits daang-daang mga Malabon estudyante. University? City of Malabon University. City of Malabon University. Yun, CMU. Ay, parang pupunta din daw si Mayor Jeannie doon kasama kanyang magandang hairstyle. Yeah. Ayun, Mayor, let's see each other. Ayan, with your good hairstyle. Yeah. Yan muna aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin. Maganda rin ang hairstyle ko. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Si Daryl lang yun, Mayor. Oy, teka muna. Ito, DOH daw nag-endorso na rin ng dietary supplement. Ha? Pwede ba yon? Alamin natin kung fact or fake.
Ang Department of Health o DOH ay ang principal health agency ng bansa na may tungkuling magbigay ng abot-kayang serbisyo medikal. Pero kumakalat ngayon sa social media ang pag-e-endorso ng social media accounts ng DOH ng iba't ibang produkto ng formula milk. Atin itong alamin sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, Fact or Fake. Ilang buwan nang binalaan ng DOH ang mga netizens sa mga fake advertisement kaugnay sa iba't ibang commercial products. Sa inilabas na abiso ng DOH, nilinaw ng ahensya na hindi kailanman o hindi sila nag-e-endorso ng dietary supplement at formula milk. Sa katunayan, may pinirmahang panukalang batas si President Corazon Aquino na Executive Order No. 51 o ang Milk Code na naghihikayat sa mga nanay na i-breastfeed ang kanilang mga anak at iwasan ang mga formula milk. Kaya naman ang impormasyong nag-i-endorso na rin ang DOH ng formula milk ay fake. Mahigpit na binalaan ng DOH ang mga individual na patuloy na nagpapakalat ng peking impormasyon online at ginagamit ang kanilang pangalan na maaaring haharap sa criminal charges kung ito'y magpapatuloy. Pinaalalahanan din ng mga Pilipino na bisitahin ang website ng Food and Drug Administration Verification Portal para hindi mabiktima ng fake news. Para sa Fact or Fake, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Ronda Pilipinas. Ayan, Becky yan ha. Health ho kasi pinag-uusapan diyan. O ito, isang reminder lang po para sa ating mga kababayan, huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam ng sakit dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ng kalusugan mo. Lahat tayo, miyembro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package. At para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas. Oras mo natin sa buong Pilipinas. 28 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Pag-usapan ho natin itong ano ba yung Friday, last Friday? Black Friday yun, di ba? Black Friday protest. Yun yung billion peso march. Sa linggo, trilyon. Tama? Trillion peso march. Ibig sabihin, mas marami ito. Okay, nasa linya po natin. Pag-usapan ho natin yung seguridad. Ha? Kung kayo wala kayong lakad sa linggo at pwede namang, o kaya kung may lakad kayo na pwede namang i-postpone, ay nako, dadaan kayo sa mga areas na babanggitin po namin. Ang aking makakausap din sa linya ng telepono, baka kailangan ninyong mag-postpone ng lakad o kaya mag-reschedule. Okay, nasa linya po natin ngayon ng Chief PIO, NCRPO, si Police Major Hazel Asilo. Major, magandang araw po. Good morning po, Sir Dennis, at sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po. Ayan. Okay, tayo po ba nakahanda na sa darating na linggo? Ito pong trillion peso march. Dalawa po yung area sa pinag-uusapan po natin. Ano? Dito po sa may Luneta at dito sa may EDSA. Tama po, meron po tayong mga areas na minomonitor kung saan po magkakaroon po ng mga pagtitipon, itong ilang mga grupo para po dito sa mga issues na nangyayari po ngayon dito sa atin sa Pilipinas. Paano po ba ito, Major? Tanong ko lang po, kayo po ba'y maghahanap ng permit dun ho sa mga magrarally na yun? Paano po ang magiging sitwasyon? Kayo po ba'y maghahanap lalong-lalo na doon sa mga leader ng mga grupo na yan? Una-una po, ang permit po kasi is nanggagaling po sa mga local government units. Ngayon po, para po magkaroon sila ng chance na mas mahabang maipahayag yung kanilang mga pananaw, yung ano po yung gusto nilang sabihin, mas maganda po na may permit sila. Kasi usually po binibigyan sila ng up to 5 p.m. para po makapag-program sila. So mahabang panahon, mahabang oras po yun para makapag-programa sila, masabi nila lahat ng gusto nilang sabihin. Unlike po kung wala silang permit, i-disperse namin po sila agad. Although bibigyan pa rin naman po namin sila ng chance na magpahayag ng kanilang mga sasabihin or magtipon-tipon, pero po
sa ilang minuto lamang po yan. Kasi po kung halimbawa pong nakakaabala na po sila sa ating trapiko, sa ating ibang kababayan na hindi naman po nag-join sa kanila, kailangan na po natin silang i-disperse. So yun naman po regarding sa pagkakaroon ng permit. Pagka kasi po may permit sila, ibig sabihin po na coordinate po yan doon sa mga ahensya, doon po sa mga offices or units na kailangan po na ayusin yung mangyayari nilang pagtitipon. Kung halimbawa po may permit sila, magkakaroon po tayo ng koordinasyon sa MMDA, sa LGU, sa kung sino pa man po at kumbaga po isi-secure namin yung lugar. Yung traffic na kailangan i-reroute para po sila ay mailagay sa isang pwesto. So kumbaga po, para rin na rin po sa kanila yung permit na yun, para po yung kanilang maging pagtitipon is hindi po sila maaabala at hindi rin po sila makakaabala. Ano po ito? Paano ho yung paghingi ng permit nila? Ito po ba, paano ho yung dynamics at yung proseso po? Paano ho sistema na gagawin po ng PNP din? Pupunta ho kayo doon o nag-coordinate na po kayo, nagpahingi na kayo ng copy ng permit? Paano po dynamics niyan? Usually po yung grupo na magkakandak po ng mga rally, ng kilos protesta, sila po ang humihingi ng permit sa mga local government units. So ito pong LGU, susulatan po sila nung itong grupong ito, sasabihin po nila kung ano yung mga demands, kung sino po yung grupo, kung sino po yung pinaka-organizer or focal person, para po yun yung makikipag-coordinate sa LGU. So bibigyan lang kayo ng copy, parang ganon. Bibigyan lang kayo po. I-inform lamang po kami kung may permit sila o wala. Saan ho nagsisimula ang permit na ito? Ito po ba iba ba yung permit ng assembly area? Kasi ang pagkakaintindi, nagkukwentuhan kami dito sa newsroom, meron pala silang mga assembly area tapos pupunta sa Luneta. So yung permit ho ba hihingin doon sa assembly area o doon sa Luneta? Sa Luneta po. Luneta na. Sa Luneta po. Kung saan po sila magpo-program, doon po yung kanilang permit. Ito po bang mga assembly area na binabanggit ko, kayo po ba'y nakamonitor dito, Major? Kayo po ba'y may listahan ng mga assembly areas na gagawin nila? Ito pong mga assembly areas, ito na po kasi yung mga usual na pinagtitipon-tipunan nila bago sila mag-move forward. Yes po. So ito po is monitor naman po natin. Kaya po sa mga assembly areas pa lang po is meron na po tayong mga naka-deploy na tao para po siguruhin na wala po tayong maaabalang mga kababayan natin. I-secure po sila pare-pareho. Kasi sabi naman ng convener ay magiging mapayapa ang kanilang protesta, Major, no? Wala naman po tayo na monitor na magkakaroon po tayo ng hindi mapayapang pagtitipon. So yun po yung ating inaasahan sa araw ng linggo. Kasi yan din ang pinangako nila, magiging mapayapa, parang may magsasalita, magiging kantahan, mga gano'n. The usual rally, Major. Yes po, usual po na rally na may program po sila. Tapos merong silang part kung saan nila sasabihin yung kanilang demands or kanilang mga gustong iparating sa ating gobyerno. Pwede ho bang makuha yung oras sa inyo, Major? Ano hong oras dito sa may sa People Power Monument ho ba ito? At sa Luneta, ano hong oras magsisimula at base ho sa inyong impormasyon o data na hawak hanggang anong oras po yung kanilang mga rally sa mga areas na ito? Sa ngayon po, wala pa po kaming specific na oras since wala pa pong kopya ng mga permit. Yung pong permit kasi is nandun din po yung oras kung ano oras sila pwede mag-start at ano oras po sila magtatapos. Wala pa po. So kasi ang sabi ko kanina sa intro ng ating interview, Major, para ho yung sa mga kababayan natin na dadaan sa EDSA, lalo na dyan sa may Ross Boulevard, dyan sa may Luneta, para warningan. Yung pala, wala pa ho tayong hawak na oras. Ganon. Wala pa po tayong hawak na oras, pero tama naman po yung sinabi ninyo. Iwasan na po muna natin yung mga lugar na yan kung hindi naman po ganun ka-importante yung magiging lakad natin sa araw na yan para madayo tayo sa mga areas kung saan gaya po sa EDSA, gaya sa Luneta. Huwag na muna po tayong pumunta doon para hindi po tayo maabala. Iyon. Okay. Ang susunod ko sigurong tanong, Major, alam ko naman ho na paiiralin ninyo, ipatutupad ninyo yung inyong tinatawag na maximum tolerance. Pero saan ho bang mga sitwasyon o pangyayari na kailangan pumasok na ang mga pulis, Major? Actually, nandun naman po ang pulis sa ating mga rally site. Ano pong mga sitwasyon na kayo ipapasok na? Parang ganon? Kung halimbawa po kasi nagkakaroon na ng tensyon, kumbaga po kung hindi na umuubra yung meron po kasi meron po tayong mga
steps, kumbaga may gradual response tayo. Kung halimbawa po na nagkakaroon po tayo ng dialogue, negosasyon, tapos po kung nagkakaroon na po ng tension, meron po tayong graduated response. Kumbaga po, kapag lumala na po yung sitwasyon, may sunod-sunod na hakbang, may paalala, babala, tapos magne-negotiate po ulit tayo sa kanila para magkaroon po ng maisaalang-alang po natin yung dispersal. Tapos po yung saka pa lang naman po natin gagamitin. Actually, wala naman po tayong gagamiting dahas. Patuloy na pakikipag-usap sa kanila na kung halimbawa po nag-escalate na itong ating yung kanilang pagtitipon, nakakaabala na po sila or meron na po tayong nakikita na konting pagtaas ng tensyon dahil na meron na po tayong mga kababayan na hindi naman kasama doon na posibleng maapektuhan, may mga nasisira na, may mga nagbabatuhan na. So, yun po yung mga mga pagkakataon na kailangan na rin po namin i-escalate yung aming ginagawa. I-move na po sila or i-disperse na po sila. Dito po ba sa NCR, yan dito sa particular na mangyayari ito sa linggo, itong trillion peso march, ilan ho ang pulis na naka-assign? At saka may data ho ba kayo kung ilan ang mga attend sa mga rallies na are? Yun po, meron po tayong data, pero since hindi pa naman po confirmed yung grupo na ballpark lang, Major. Ang mga palagay nyo, mga ilan po yung pinag-uusapan na mga tao na attendiyan? Sa ngayon po, hindi ko po masabi kung ilan ang figures. Ang kaya ko pong ibigay sa inyo ay kung ilan ang ide-deploy natin initially na CDM personnel po namin. Nasa 2,810 po na CDM contingent ang i-deploy natin sa iba't ibang lugar para po i-secure hindi lamang po yung ating mga rallyista, kundi yung ating ibang mga kababayan din po. Nako, wala yata magde-day off sa linggo, Major. Wala yata magde-day off sa linggo, Major, ano? Meron naman po magde-day off, yun nga lang po, since naka-heightened alert kami, on-call po sila kung kailanganin po namin ng dagdag na puwersa, kailangan po nandun sila kapag pinatawag. Ayun, meron lang hong nagpapatanong din isa hong kaibigan po ito. So sa assembly areas po, hindi na babantayan. Balikan nga na ho natin yung pinag-uusapan natin kanina regarding dito sa assembly areas. Ibig sabihin kasi parang ang point yata nitong nag-text sa akin parang walang haharangin. Parang ganun ang gusto niyang sabihin May doon sa mga assembly areas before going to Luneta or EDSA, wala ho kayo mga pulis doon, Major? Mga nakadeploy na pulis, yung 2,810 natin, is nakadeploy na po sila doon sa mga rally sites. So doon po sa mga assembly areas, meron po talaga tayong mga nakadeploy na pulis. Ayun. So meron po tayong nakadeploy na pulis. Bali, CDM lamang po yung pinag-uusapan natin na nasa rally sites. Bukod pa po yung ating mga police visibility, yung mobile patrol natin, yung anti-criminality natin. So meron po dyan, kahit po parang convergence areas lang po nila, is meron pa rin po tayo nakadeploy na police po dyan. Pagka ganun ho, last question ko na siguro ito, Major. Pagka ganyan ho mga rally, hanggang anong oras ba pinapayagan ng mag-programa yung mga mag-trillion peso march na yan? Depende doon sa permit na pinag-uusapan natin. Ganon, Major. Usually po hanggang 5 p.m. lamang po pinapayagan yung ating mga rally. Okay. Major, sige po, nasa inyo po yung pagkakataon para ho kausapin sila at meron kayong gustong ipakiusap sa kanila. Go ahead po. Opo, sa ating po mga kababayan at mga nagnanais makihalahok sa mga pagtitipon ngayong linggo, ginagalang po at kinikilala ng NCRPO ang inyong karapatan na magpahayag ng saloobin at makibahagi sa mapayapang pagtitipon. Naway ang bawat isa po ay manatiling mahinahon, disiplinado at responsable sa inyong mga kilos at pananalita upang ang ating mithiin ay naiparating ng malinaw at walang kapahamakan. Ang inyong pong kapulisan ay naroroon upang tiyakin ang inyong kaligtasan kahit hinihiling po namin ang inyong pakikiisa sa mga ipinapatupad na patakaran para po sa kaayusan at kapayapaan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Chief PIO NCRPO, si Police Major Hazel Asilo. Ronda Pilipinas. Tingnan mo yan. Naku, nakahanda na pala ang buong PNP. At nabanggit ito ni Major kanina hanggang alas 5 o alas 6, pwede na kayo lumabas. Pero madalas kasi na-extend yan, lalo na yung mga magsasalita at saka kakanta. Oo. Ang pagkakaalam ko nga din mga kababayan, hindi lang ho ito Metro Mega Manila meron din sa mga probinsya Oo, may mga pagtitipon din yung ating mga kababayan at sabay-sabay na yan. Okay.
tayo po'y tumanggap ng mga reports. Pacifico Diskaya, no? Pinasa-cite in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee. Alamin natin ang report mula kay nangyayari yung hearing ngayon, ano? Tama, sa Senate, ano? Sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Ate Celia, go! Okay, na-cite in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee itong si Ginoong Pacifico Curly Diskaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development. Ito dahil sa pagsisinungaling ng matanong bakit hindi nakadalo sa pagdinig ngayong araw ang kanyang may bahay na si Sara Rowena Diskaya. Si Senate President Tito Soto nagtanong bakit wala si Mrs. Diskaya at ang sinagot ni Mr. Diskaya ay dahil daw may heart condition ang kanyang misis. Pero nang basahin ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson ang ipinadalang excuse letter ni Mrs. Diskaya, ang nakalagay na rason ay meron daw siyang meeting sa kanyang mga empleyado ukol sa kinakaharap na problema ng kanilang kumpanya. Noon pa daw na schedule ang meeting at hindi na kayang i-cancel. Dahil dito agad nag-react ang ilang senador dahil sa malinaw daw na pagsisinungaling ni Mr. Diskaya. Narito yung bahagi ng pagsita at pananabon ng ilang senador kay Mr. Diskaya dahil sa malinaw na pagsisinungaling nito. Si Mr. Diskaya na meron daw karamdaman yung kanyang asawa. Mr. Chair, nanumpa ito to tell the truth, and dito harap-harapang nagsinungaling ka, binabastos mo kami, niloloko mo kami. Diba? Huwag mo kami lokohin because the chairman has the power to cite you in contempt. I mean, do not do that. Eh ba yung sinasabi mo, medical condition? Kung may medical condition, sige nga, bigyan mo nga kami ng medical certificate. Eh ba yung sinasabi, mismo na misis mo eh. Di ba kayo nag-usap? Sana nag-usap muna kayong dalawa. Ano bang palusot ang gagawin natin, sweetheart or darling? Mr. Chair. You lied. You lied. Paano ba kami maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Senator Estrada is recognized. Thank you, Mr. Chair. The letter excuse of Mrs. Diskaya is totally unacceptable. Ang sabi niya, meron siyang meeting. This hearing is of national interest. Huwag niyang lulukuhin itong hearing na ito. Huwag niyang bababuin itong hearing na ito. Dahil the Filipino people are watching. We are here to ferret out the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Yung sinasabi ni Mrs. Diskaya na meron siyang meeting, for me and I think for all of us, that is totally unacceptable. Kung meron siya sakit, okay lang. But provide us with a medical certificate. Yeah, what is the pleasure of the members of the committee? Mr. Chairman, in this regard? May I? Well, Yeah, Senator Pangilinan. why will we ask for a medical certificate when clearly he is lying because the wife has already said? Again, the chair asks, what is the pleasure of the members? I-contempt, Mr. Chair. Is that a motion? I seconded, Mr. Chair. Kindly raise a motion. I-contempt, Mr. Chair. Move, Mr. Chair. I want Mr. Chair? File him in contempt for lying. Kasi okay. Mr. Chair, quickly lang. Ganito na muna, no? Ipasyokos na muna natin. Just to adhere to due process, the chair will advise the members to just issue a show-cause order. And if not satisfactorily given or explained, then we will just cite her in contempt. Mr. Chair, Chair, if I Chairman. may, maybe Mr. we Chair. can, Mr. Chair, if I may, maybe we can ask Mr. Diskaya why he should not be cited in contempt. Your Honor, No, but the subject of this motion is Mrs. Diskaya. So, and she's not here. Mr. Chairman, Who are we citing in contempt of the committee? the one who is lying, Mr. The, Chairman. Mr. Diskaya. Yes. So, please explain. Your Honor, humihingi po ako ng pasensya po sa inyo. Wala po akong intention talaga magsinungaling, pero yung misis ko po kasi talaga ay madalas po, may sakit po talaga siyang diabetes at saka meron po talaga siyang hypertension. At katunayan nga po, marami po siyang mga maintenance po na gamot na ginagamit. Opo. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Yes, Senator Ontiveros. Lalo akong nalilito sa show cause ni Mr. Diskaya kung bakit hindi niyo po siya dapat
i-cite in contempt for lying. Iba po ang heart condition sa diabetes, iba rin po yun sa hypertension, at lalong iba sa mag-a-absent sa hearing natin dahil lamang may meeting siya. So, lalo siya pong nalulunod sa baha nung mga mali-maling sagot po niya, Mr. Chair. Ate Selly, ano talaga ang sakit? At matapos yan ay na-cite in contempt na nga ng Blue Ribbon Committee itong si Mr. Curly Diskaya. At ngayong oras na ito, ang tinatanong ay ito nang nakadetain dito sa Senate facility na si Bryce Hernandez. Yun. So, nantabayan na natin yung gagawing pag-kompronto sa kanya ni Senator Jimboy Estrada matapos na siya ay pangalanan sila ni Senator Joel Villanueva at ginawit itong sa anomalous flood control project. Kanina, yung si Ms. Sally ng SIMS ay medyo takot at humingi nga ito ng protection mula dito sa Senado. Ito si Patrol 19, Ate Selly, Ortega Bueno. Yes. Oo, tuloy pa rin yung show cause order kay Mrs. Diskaya. Ano? Yung show cause order na binabanggit ni Senator Panfilo Lacson kanina. Hindi na, parang pinagpaliwanag na siya bakit hindi siya dapat na-contempt, hindi na kontento yung mga senador. So, hindi na, wala na yung show cause kasi nandito naman siya mismo siya, pinagpaliwanag na bakit hindi siya dapat ma-contempt. Hindi naman katanggap-tanggap yung kanyang paliwanag. Kaya eventually, na-cite in contempt na itong si Mr. Diskaya. Hindi. Ang papa-show cause order yata kay Mrs. Diskaya kanina, yung tungkol doon sa video na na-play. Oo, pero hindi na natuloy. Lumitaw na dapat nila i-contempt itong si Mr. Diskaya. Mr. Diskaya dahil siya yung nagsinungaling doon sa tunay na rason bakit wala yung kanyang misis. Sa oras nito, yung mga BGC boys na ang tinatanong, kaya mamaya magbabalik na yun dahil maganda uli itong takbo ng hearing dahil ang mga nagsasalita na rito ay yung mga binansagang BGC boys na ang laki ng mga itinaya at ipinanalo, ipinatalo na pondo ng flood control dyan nga sa kanilang pagkakasino. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa hindi lang metodong lakas sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Noong una, yung letter ay may meeting na hindi pwedeng i-reschedule. Tapos, nagkaroon ng hypertension si Mrs. Diskaya. Hindi lang yon, nagkaroon pa ng diabetes. Tapos, nagkaroon pa ng heart condition. Ay, nako. Alam nyo, may mga chismis na lumalabas, na hindi nagsasama yung dalawang yan. Oo, may mga chismis na gano'n, hindi na daw nagsasama yung dalawang yan. Meron yatang issue. Ay, nako, mga issue. Oras mo natin sa buong Pilipinas. 9 na minuto pa bago mag-11 na ang morning. Samantala, tanggap po tayo ng isa pang report. Progress naman ito. House Infracom planong makipagpulong kay bagong talagang leader ng Kamara. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Kailan ang meeting, Jelly? Yes, Dennis. Wala pang formal na petsa kung kailan gaganapin yung susunod na pagdinig ng House Infracom o Infrastructure Committee. Pero kinumpirma ni Infracom Coach Sherman at Bicol Sara Party List Representative Terry Didon, matapos nga itong aprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung binuong Independent Commission for Infrastructure, yung ICI, natututok nga at mag-iimbestiga sa palpak at manumal ng flood control projects. Ayon kay Didon, may kipagpulong pa lang sila kaya ang Infracom, kasama yung mga chairman, yung binubuong chairman ng Infracom sa bagong talagang si House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. Deserd para sa direksyon ng bagong liderato para sa komite. Natatandaan sa talumpati kahapon ni Speaker D, buo ang suporta ng Kongreso para makapagtulungan sa ICI, partikular yung pagbibigay ng kopya ng mga transcripts sa mga nagdaang pagdinig, maging ang mga dokumento at iba pang mga ebidensya na nakuha ng komite. Pero ayon kay Ridon, pinagpaplanuhan pa lang nila at wala pang opisyal na petsa kung kailan sila makikipagpulong kay Speaker D dahil kakaproklama pa lang o kadedeklara pa lang sa kanyang bagong posisyon kahapon. At magbibigay tayo ng update kaugnay dyan kung matutuloy at kung kailan yung pinakapetsa na pakikipagpulong ng Infracom kay House Speaker D. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa yung pinamaitawang lakas sa DWIZ.
Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala para sa ating sports, Filipino Junior Gymnast Eldrew Yulo naghahanda na para masukit ang gintong medalya sa Junior World Championships. Alamin natin na sports news mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sumasabak na si Carl Eldruyulo sa kanyang floor routine habang puspusan naghahanda para sa nalalapit na Junior World Artistic Gymnastic Championships na gaganapin sa darating na Nobyembre 20 hanggang 24 dito sa Pilipinas. Ipinayag na nakababatang Yulo sa isang social media post ang kanyang hangarin na target for gold, never give up. Matapos niyang makamit ang silver sa Junior Vault sa Asian Championships, patunay ng kanyang pagpupunyagi. Samantalang kanyang nakatatandang kapatid na si Carlos Yulo na nagwagi ng 2 gintong medalya sa Paris 2024 Olympics ay matatandang nag-uwi ng 4 na medalya sa kanyang unang paligsahan matapos ang Olympics. At yan ang sports news. Ian Articona nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama. Pilipinas! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Claudine Barreto, muntik nang idemanda ang kanyang kuya. Alamin natin showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ni Claudine Barreto na muntik na niyang idemanda ang kanyang kuya Mito matapos niya itong makaaway na matindi. Pero ayon sa aktres, nagkabati na raw sila ngayon ng kanyang kuya matapos namang mag-intervene ang anak nitong si Mark Barreto. Ayon sa aktres, noong araw na magdedemanda na sana siya laban sa kanyang kuya, ay biglang tumawag ang kanyang pamangkin na si Mark at sinabi nito na gusto siyang makausap ng kanyang kapatid. Nasa ospital umano ito noong araw na iyon dahil nakakonfine ang misis ng kanyang kuya na mahal niya. In fairness umano sa kanyang kuya, nilunok daw nito lahat ng pride para lamang mag-sorry sa kanya, kaya't nagdesisyon siya na wag nang ituloy ang pagsasampa ng kaso. Napakasama naman daw niya kung itutuloy pa niya ang kaso, samantalang nagpakumbaba na raw ito at isa pa raw, kapatid niya ito. Pero hindi na raw maibabalik ang dati nilang samahan dahil nagkaroon na ito ng lamat at kahit anong mangyari umano, may lamat na. At iyan aking balitang showbiz para sa impinametodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Bago ko magpaalam, tayo muna ang magpatamag quote of the day. Kung gusto mong umangat, huwag mong antayin ang appraisal. Mag-create ka ng opportunity. Appraisal? Parang doon ko naririnig sa mga sanlaan. Maraming salamat, Pilipinas. Antabayan na po susunod na programang Yes, Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita ko si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita